Because they cannot have any solid argument that can destroy There's the vice none. president. Wala. There's none. Walang ebidensya, Mm. baluktot ang proseso, pandaraya ang ginawang articles of impeachment. So the only thing for them to do to attack the vice president is to use lies at mga distorted na mga pananaw. Bahala na ang mainstream media at ang mga propaganda machine nila na mag-highlight nito. Which tama ka. Lahat ng balita, sila ang sinasalo. No? Si Tolosa yata tumami, itong kabila ni Adjong. Yan lang yata ang may actual litigation practice. Yung dalawa, assuming lang ito. Si Adjong tsaka si Reneco, lalamunin ito ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ang may litigation expertise lang, ito, si J. Tolosa yan. Pero Eric, abogado yan ng mga oligarko, mama. yeah. Abogado ng mga malalaking mining corporation at mga bulok na politikong kliyente niyan. Yeah, I want to make a point. Kasi 'di ba sinabi mo na wala kasi silang makuha sa vice president kaya mag-iimbento sila ng ganyan. Pero yung sa experience natin sa NTFL kay PRRD, 'di ba? Kahit na gaano ka stupid yung sinasabi nila, yung propaganda machine nila is well entrenched. Nandiyan sila sa That's loob correct. ng mainstream media kung kaya't kumakagat yung 27,000 EJ case. Oo, Kapag paulit-ulit ha. 27,000 EJ case o yung 125 na confidential fund, pero Mm, tingin ko up to a certain point. Up to a certain point lang. Kasi pag humarap na sila sa korte, wala na, di ba? It falls wala na. apart. Yan ang experience namin ni Eric dahil marami kaming Yeah, kaso wala na. na pinagpa-file nila. Pero yung tanong ko dito, Eric, no, um, in the meantime, 'di ba, kahit na gaano ka flimsy yung sinasabi nila, kahit nang hina na nung sinasabi nila, yung kay Reneco, 'di ba? Yung CPP line kasi 'yon, 'di ba? Si Reneco hindi Mm. naman siya ang kumbaga ba, hindi inuutusan lang siya kung ano Yeah, sasabihin niya. inutusan lang siya. Yeah, so Because there is no independent statement or mga pahayag na gagawin mo, kung ikaw ay party list ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF, itong Kamatayan Black, it should be cleared from the Communist Party Central Committee or to the higher organ na nagsusupervise sa kanila. talaga, Dapat Eric, cleared yan doon. Hindi pwedeng maglabas ka ng you statement. cannot have your own opinions. You cannot. Yeah. And Kaya you cannot be ko, there if you are not an operative or official of the Communist Party of the Philippines. You cannot be okay. there in Congress. Oh my goodness. Okay, so right now the narrative that they're trying to pound into the Filipino people na ang audience naman nila ay mga pinklawan, mga ganyan, 'di Na, ba? tsaka kabataan. At saka yung kabataan para makapag-recruit, 'di ba, Yeah. Eric? Tama, Di ba tama, Eric. mga narrative nila na mandaraya si Vice President sa pundo, maldita, hindi kumikilala sa otoridad ng Kongreso, binabastos niya ang proseso ng batas. Well, in fact, baliktad to lahat. Sila ang gumagawa noon. Pero ang kanilang naratibo, papunta kay Vice President Sara Duterte. Pero pagdating sa totoong issue ng pandarambong, pangungurakot, pagkamagnanakaw at pagkabulok ng gobyerno, pinagtatanggol nila si Marcos at si Romualdez. Yun ang totoo diyan. Doon sila nabibisto. Eric, Because they cannot attack the Vice President or any from the Duterte political camp on the issue of corruption. don't you think that they missed this opportunity? Kasi all Right these now. years sila yung nasa forefront anti-Marcos movement, ang CPP, di ba? Meron pa sila mga martial law museum na wala na ngayon, naging EJK museum naman ang paputayin na. Talaga, napakabaliw, di ba? So I mean, do you not think so? Parang they missed that opportunity kasi right now, full bloom yung pagkamagnanakaw ni Bongbong Marcos. So, had they been consistent, di ba, with their understand and their principle na anti-Marcos, kasama nila yung taong bayan. Tama? Pero nag-recalibrate sila, mama. Yung Oo. kanilang mga attack dogs at Mm. mga Correct. operatiba sa Congress, yun ang Correct. naglilinya. Yeah. Pero yung kanilang Pero, mga street operators, yung agitators nila, binibiran nila si Marcos pero calibrated. yeah. Kinakawin Yeah. pa rin nila kay Sara Duterte. Halimbawa, nung magsabay kami doon sa rally sa Senate, ang nakalagay sa kanilang placard, para lang kunwari ay hindi nila inaabsuelto si Marcos, papanagutin ang Duterte at Marcos sa kanilang kasalanan sa mamamayan. Pero napakalaki ng sigaw nila, pagpakinggan mo, si Sara Duterte. Hindi si Bongbong Marcos. Ang Bakit, tawag Eric? ko dyan, recalibration.
Pero bakit mas galit sila kay Inday? Ay napakalaki po ang takot ng CPP, NPA, NDF na manumbalik ang good governance and strong leadership shown by former President Duterte na alam natin kayang panindigan at ipatupad ni Sara Duterte. So kapag nagkaroon ng Pangulo, nakapareho po kay Pangulong Duterte ang perspective and direction ng gobyerno, sigurado po tayo na madudurog ng tuluyan ang CPP, NPA, NDF. At yun ang ayaw nila sapagkat habang nakikinabang sila kay Marcos at kay Romualdez, nagpapalakas actually sila, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Mabagal lang ang recovery nila sa armadong unit sa NPA, sa kanayunan, pero nakaka-recover na sila unti-unti sa mga eskwelahan, sa universidad, sa mga urban operations nila, sa kanilang mga infiltration sa front organizations, at sa kanilang alliances. Like what they're doing right now, pumapil sila sa impeachment, pumapapil sila sa mga House resolution, sa Kongreso. Yun po ay bahagi ng kanilang recalibration. Sapagkat kung hindi nila madudurog, si Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine, mga kababayan, napakalaki po ng posibilidad na ang isang Duterte government under Sara Duterte will eventually crush and completely defeat the CPP, NPA, NDF communist terrorism, including their urban components, Ma'am Lorraine. You know what, Eric? What I'm noticing also, no? Apart from yung recalibration, yung bumibuela na sila, 'di ba? Bumibuela na, tinatamaan na nila si Marcos, 'di ba? May isang parte na kampi kay Marcos pero may tumatama na din kay Marcos, 'di ba? But I also noticed that parang nawala na yung trend of thought ko kasi gandang-ganda ako kay Inday. Ang ganda ni Inday ngayon, 'di ba? Okay. Hindi, ang ganda niya talaga. Tsaka yung very admirable siya, no? Parang dun ko makita na, kasi 'di ba she didn't want to be president, 'di ba? And Mm. and parang siya yung nadidistract kasi ako biglang ba lumilipat ng picture na ganyan, 'di ba? Parang and yet you can see how powerful she is and how she's really made of presidential timber. Kasi lahat ng kalaban ng Pilipinas, kinakalaban siya. At saka talagang Ah, siya yung kailangan tanggalin, di ba? Ito mga magnanakaw sa Kongreso, ayaw talaga siya, di ba? Mga magnanakaw sa Senado, yan sila Tulfo, yang men, sila Joel Villanueva, di ba? Lahat sila ah, kalaban nila yan, di ba? So, makita mo, tsaka yung CPP, of course, doon mo makita, ang galing talaga ni Inday. At saka hindi siya tumitiklop. Hindi siya hindi. tumitiklop at all, 'di ba? Actually, nakakatakot dyan para Mm, sa kanila yeah. kung sakaling magdesisyon si Sara Duterte to join the actual protest movement. Yeah. It will really snowball. Alam ba, pamunuan niya ang aktual na mga mapayapa, subalit matatatag at malalawak na mga pagkilos ng mamamayan within the bounds of the law, mapayapa, subalit malakas ang mensahe. Yeah. Nakakatakot yun para sa CPP, NPA, NDF, ma'am. Lalamunin sila ng mga mamamayan. Nakita naman po natin, itinapo na po lahat-lahat ng putik at mga pangbabastos at gawa-gawang propaganda at mga gawa-gawang kwento ng atake at demolition sa kanya. Dinumog na siya ng lahat-lahat, pero siya pa rin po ang pinakamataas sa trust and approval rating. Si Marcos, the highest na nakuha niya, or sorry, the last 16 years, after kay Gloria Macapagal Arroyo in 2010, na pababa ng kanyang administrasyon, ito ang pinakalugmok sa isang aktibo na presidente ang lumabas ngayon. Negative 13 and negative 15. Pinakalugmok in almost 20 years. In an active president na mayroon pa siyang humigit kumulang kalahati sa termino niya, itinatakwil at sinusuka na siya ng mamamayan, Ma'am Lorraine. It never happened to Sara Duterte, mga kababayan. Okay, tamo? Because Pati ang mga look at that. Kachipan. gimmick yata to sa DSWD feeding program yata to, ma'am. Wag, sino ba naniniwala ng ganyan? Sino ba nag-a-advise dito sa gagong ito? Wala Ang mga naniniwala PR niya, handlers. Di ba may mga PR marketing team siya na akala niya nagbebenta siya ng fishball. wala ka talagang alam. Bobo. Bobo talaga itong taong ito. Kaya Parang ko lang ito nakita, ma'am, ha? Who would nakadiri, ever no? believe na hindi nga siguro marunong to magluto ng kahit fried egg o scrambled egg. Tapos ipapakita niya na nagsiservice siyang waiter.